Sa loob ng 5 taon, naniwala si Clara na si Marco ang kanyang tadhana. Ngunit sa isang gabi ng karangyaan, natuklasan niyang ang kanyang engagement ring ay isa palang resibo. Ibinenta siya ni Marco sa halagang 500 milyong piso upang bayaran ang utang nito sa pagsusugal at isalba ang bumabagsak nitong negosyo. Ang mamimili? Walang iba kundi ang mailap at kinatatakutang bilyonaryo na si Alexander Von Theron. Akala ni Clara ay impyerno ang pupuntahan niya sa kamay ni Alexander, ngunit sa likod ng malamig na mga mata ng bilyonaryo, may nakatagong lihim na magpapabago sa kanyang mundo. Sino nga ba ang tunay na halimaw? Ang lalaking nagbenta sa kanya o ang lalaking bumili sa kanyang kalayaan? Isang kasunduan, isang gabi, at isang katotohanang mas mahal pa sa bilyong piso. Ang bawat yabag ni Alexander Von Theron sa sahig na gawa sa mahogany ay tila tunog ng martilyo sa kabaong ni Clara. Nakaupo ang dalaga sa dulo ng isang malawak na kama, yakap ang sariling mga tuhod. Ang marangyang kabina ng yate ay amoy mamahaling alak at pabango ng lalaki na ngayon ay nagmamay-ari na sa kanyang kalayaan. "Humarap ka sa akin, Clara." Malamig ang utos na iyon. Hindi ito sigaw, ngunit may bigat na hindi kayang baliin. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Clara. Ang kanyang mga mata ay namumula pa rin sa kaiiyak at ang kanyang maskara ay bahagyang humulas, ngunit hindi nito maitatago ang taglay niyang ganda. Isang ganda na tila isang marupok na porselana. "Bakit?" tanong ni Clara. Ang boses ay halos pabulong na. "Bakit kailangan sa ganitong paraan? Kung kailangan mo ng tauhan, ng trabahador o kahit ng libangan, bakit kailangan bilhin mo ako sa paraang dudurog sa pagkatao ko?" Lumapit si Alexander. Hindi siya tumigil hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang layo niya kay Clara. Naamoy ni Clara ang bango nito, pinaghalong sandalwood at panganib. Yumingko si Alexander. Ang isang kamay ay itinukod sa kama, kinukulong si Clara sa kanyang espasyo. "Hindi lahat ng nakikita mo ay ayon sa iniisip mo," wika ni Alexander. Ang kanyang mga mata na dati ay tila yelo ay panandali ang nagliyab sa hindi malamang emosyon. "Iniisip mo ba na gagamitin kita? Na gagawin kitang parausan pagkatapos ay itatapon? Hindi ba't yun naman ang dahilan kung bakit bumibili ng babae ang mga tulad mong bilyonaryo?" Balik na asik ni Clara, pilit na kumukuha ng tapang mula sa kanyang galit. 500 milyon ang binayaran mo, Marco. Hindi mo yun gagawin para lang makipag-usap sa akin tungkol sa panahon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alexander. Bigla niyang hinawakan ng braso ni Clara. Hindi marahas, ngunit sapat na mahigpit upang mapasinghap ang dalaga. 500 milyon ay barya lang sa akin, Clara. Pero ang makita ang mukha ni Marco habang ipinagpapalit ka niya, yun ang priceless. Nangunot ang noo ni Clara. "Ano ang kinalaman mo kay Marco? May atraso ba siya sa'yo?" "Higit pa sa inaakala mo," sabi ni Alexander bago siya tumayo ng tuwid at inayos ang kanyang suit. "Magpahinga ka na. May mga damit ma sa closet. Bukas ng umaga dadaong tayo. Dadalhin kita sa mansyon ko sa Tagaytay. Doon ka mananatili hanggat hindi ko sinabing pwede ka nang umalis." "At hanggang kailan iyon?" Tumingin si Alexander sa bintana, sa malawak at madilim na karagatan. "Hanggang sa matuto kang makakita kung sino ang tunay na kalaban." Paglabas ni Alexander, naiwang nanghihina si Clara. Tumayo siya at pilit na binuksan ng pinto, ngulit gaya ng inaasahan, nakalak ito mula sa labas. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Hindi niya lubos isipin na ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay, si Marco, ay may kakayahang gawin ito. Naalala niya ang huling salita ni Marco. "Ginagawa ko ito para sa atin." Isang malaking kasinungalingan, isang insulto. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang mga alon. Naisip niyang tumalon, ngunit ang taas ng yate at ang dilim ng tubig ay tila nagbabawala sa kanya. Hindi siya pwedeng mamatay ng ganito lang. Kailangan niyang malaman ng totoo. Bakit siya pinili ni Alexander at ano ang tunay na motibo nito sa pagbili sa kanya? Nung gabing yun, hindi nakatulog si Clara. Bawat kaluskos sa labas ng pinto ay nagpapataas ng kanyang balahibo.
Bandang 3:00 ng madaling araw, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Mabilis siyang nagkunwaring tulog. Naramdaman niya ang pagpasok ng isang tao. Ang mabigat na yabag ay siguradong kay Alexander. Naramdaman niya ang paglubog ng gilid ng kama. Isang mainit na paladang dumapo sa kanyang buhok, hinahawi ang mga hiblang nakatakap sa kanyang mukha. Sana ay hindi mo ako kailangang kamuhiin pagdating ng araw, bulong ni Alexander. Ang boses nito ay wala na ang lamig na ipinapakita niya kanina. May halong lungkot at pagsisisi. Naramdaman ni Clara ang hilik nito sa kanyang noo. Isang hilik na hindi bastos, kundi puno ng pag-iingat. Tila ba siya isang mamahaling hulyas na ayaw nitong mabasag. Pagkatapos niyon ay narinig niya ang muling pag-alis ng lalaki at ang paglalak ng pinto. Nanatiling nakapikit si Clara, ngunit ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba at kalituhan. Bakit siya hinalikan ng lalaking bumili sa kanya sa paraang tila siya ay mahalaga? Kinabukasan, ang yate ay dumaong sa isang pribadong pantalan. Sinalubong sila ng isang convoy ng mga itim na SUV. Walang nagawa si Clara kundi sumunod kay Alexander. Habang nasa loob ng sasakyan, binigyan ni Alexander ang isang envelope. "Ano ito?" tanong niya. "Ang bago mong pagkatao," sabi ni Alexander. "Mula sa araw na ito, sa mata ng batas at ng publiko, ikaw ay hindi na fiancé ni Marco. Ikaw ay magiging personal assistant ko. Pero sa loob ng mansyon ko, ikaw ay aking asawa." Halos malaglag ang panga ni Clara. "Asawa? Hindi ako pumirma sa ganyang kasunduan." "Wala kang pagpipilian, Clara. Ang 500 milyong piso ay hindi lang pangbayad sa utang ni Marco. Yon ay para sa buong buhay mo. At kung gusto mong manatiling buhay, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko." Tumingin si Alexander sa kanya ng diretsyo. Ang mga mata ay muling naging matigas. Dahil sa labas ng mansyon na ito, may mga taong gustong makita kang nakahimlay sa loob ng kabaong. At si Marco, siya ang may hawak ng unang pako. Nanigas si Clara. Ang lalaking mahal niya, gusto niyang patayin. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ngunit sa higpit ng hawak ni Alexander, alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo. Ang mansyon ni Alexander Von Theron sa Tagaytay ay tila isang kuta. Napapalibutan ito ng matataas na pader, mga CCTV camera sa bawat kanto at mga gwardyang hindi man lang kumukurap. Pagkapasok pa lang ng convoy ng mga itim na SUV, naramdaman na ni Clara ang bigat ng atmosfera. Ito ay hindi lang isang tahanan, ito ay isang operasyon. "Bakit kailangan ganito karami ang gwardya?" tanong ni Clara habang tinitingnan ng isang malaking may bitbit na assault rifle sa labas ng bintana. "Dahil ang mundong kinabibilangan ko ay hindi para sa mga mahihina ang loob," sagot ni Alexander nang hindi man lang siya tinitingnan. "At dahil ang kalaban mo ay hindi lang si Marco, kundi ang mga taong pinagkakautangan niya." Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang engranding pinto. Pinagbuksan sila ng isang matandang butler na may pormal na mukha. Pagbaba nila, hindi hinayaan ni Alexander na lumayo si Clara. Hinawakan niya ang bayawang ng dalaga at hinila ito palapit sa kanyang katawan. Isang possessive na hawak na nagpadaloy ng kuryente sa buong sistema ni Clara. "Bitawan mo ako," bulong ni Clara, pilit na kumakawala. "Hindi ako aso na kailangang hatakin." "Sabi ko sa iyo sa loob ng bahay na ito, asawa kita," mariing sagot ni Alexander sa kanyang tenga. Ang mainit nitong hininga ay nagpataas ng balahibo ni Clara. "Umayos ka kung ayaw mong isipin ng mga tauhan ko na pilit ang pagsasama natin. Ang katapatan nila ay nakasalalay sa kung gaano kita pinapahalagahan." Pagpasok sa loob, namangha si Clara sa karangyaan. Mga chandelier na gawa sa mamahaling kristal, mga painting na mukhang milyon-milyon ang halaga, at isang hagdanang gawa sa puting marmol. Ngunit sa likod ng ganda, may lungkot. Walang kahit isang litrato ng pamilya. Walang bakas ng init ng isang tahanan. Dinala siya ni Alexander sa isang silid na mas malaki pa sa buong apartamento na tinitirhan niya dati. "Dito ka matutulog. Kasama ko," deklara ni Alexander. "Ano? Sabi mo assistant lang ako. Hindi ako papayag na matulog sa iisang kama sa'yo," sigaw ni Clara. Ang galit ay muling sumiklap. Hindi siya pinansin ni Alexander. Sa halip, lumapit ito sa isang malaking TV screen sa pader at may pinindot na remote. Lumabas doon ang isang video footage. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Si Marco iyon, nasa loob ng isang madilim na warehouse.
kausap ng dalawang lalaking may mga tattoo at mukhang mga kriminal. Sigurado ka ba rito, Marco? Ang insurance ni Clara ay aabot ng 50 milyon pero kailangan magmukhang aksidente, sabi ng isang lalaki sa video. Gawin niyo ang dapat gawin, sabi ni Marco sa video. Ang boses ay walang bahid ng alinlangan. Pagkatapos niyang maaksidente sa yate ni Theron, sisilihin natin ang bilyonaryo. 2 ibon sa isang bato. Makukuha ko ang pera at mapapabagsak ko si Alexander. Napaatras si Clara hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 5 taon, ang lalaking hiningan niya ng tawad dahil akala niya ay binenta lang siya nito dahil sa utang, ay nagpaplano palang pumatay sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa akin, Clara, sabi ni Alexander habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga mata ay nagbabagang galit para sa dalaga. Gusto mo pa bang bumalik sa kanya? Gusto mo pa bang takasan ako at hayaan siyang tapusin ang sinimulan niya? Napaupo si Clara sa sahig, humihikib. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa sampal. Bakit niya gagawin to? Minahal ko siya. Lumuhod si Alexander sa harap niya. Sa pagkakataong ito, wala ang lamig. Hinawakan niya ang mga kamay ni Clara at pinisil iyon. Dahil ang mga taong tulad ni Marco ay walang mahal kundi ang kanilang sarili. Pero ako, matagal ko nang alam ang plano niya. Kaya kita binili, Clara. Hindi para saktan ka, kundi para makuha kita sa kanya bago ka pa niya tuluyang maligpit. Timingin si Clara sa mga mata ni Alexander. Bakit mo ginagawa to? Hindi ka naman charity. Anong mapapala mo sa pagliligtas sa akin? Sandaling natahimik si Alexander. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa pisngi ni Clara. Pinupunasan ang mga luha niya. Dahil 10 taon na ang nakalipas, may isang batang babae na nagbigay sa akin ng tubig at tinapay noong wala akong makain sa kalsada. Noong panahong wala pa akong kahit isang kusing at tinataboy ng lahat. Ang batang babaeng iyon ay ikaw, Clara. Napasingap si Clara. Ikaw yung batang payat na laging nakaupo tapat ng school namin? Tumango si Alexander. Nangako ako noon sa sarili ko na kapag naging makapangyarihan na ako, walang sino man ang hahawak sa iyo ng walang pahintulot ko, lalo na ang isang basura tulad ni Marco. Ngulit bago pa man makasagot si Clara, ang isang malakas na tunog ng pagsabog ay narinig mula sa gate ng mansyon. Nag-alarm ang buong paligid. Ang mga pulang litaw ay nagsimulang umikot. Mabilis na tumayo si Alexander at kunin ang isang baril na nasa ilalim ng lamesa. Hinila niya si Clara patayo at itinago sa kanyang likuran. Nandito na sila, sabi ni Alexander. Ang boses ay puno ng determinasyon. Sino? Tanong ni Clara nanginginig sa takot. Ang mga tauhan ni Marco. Akala nila ay madali lang nilang makukuha ka, pero nagkamali sila. Hindi nila alam na ang kinalaban nila ay ang taong handang sunugin ang buong mundo, lalang sa pagprotekta sa iyo. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang mga bodyguard ni Alexander. Sir, ang perimeter ay compromised. Kailangan nating ilikas si Ma'am Clara sa bunker. Hinawakan ni Alexander ang mukha ni Clara, ang mga mata ay nanunuot. Makinig ka sa akin, huwag kang aalis sa tabi ng mga bodyguards ko. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Naiintindihan mo? Alexander, mag-iingat ka. Hindi mapigilan sigaw ni Clara. Sa kabila ng lahat, ang takot na mawala ang lalaking ito ay biglang sumibol sa kanyang dibdib. Isang mabilis at mariing na halik ang iginawad ni Alexander sa kanyang mga labi bago siya tumalikod para harapin ang lumulusob. Hinding-hindi ako mamamatay hanggat hindi ko na ibibigay sa iyo ang hustisyang nararapat sa iyo. Ang bawat pagsabog sa labas ng mansyon ay tila yumanig sa buong pagkatao ni Clara. Ang usok mula sa sumabog na gate ay dahan-dahang pumasok sa malawak na pasilyo, amoy pulbura at kamatayan. Hinila si Clara ng 2 naglalakihang bodyguard ni Alexander patungo sa isang sikretong elevator na nakatago sa likod ng isang bookshelf. Alexander! Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay napaos sa takot. Huwag kang lumabas doon! Marami sila! Lumingon si Alexander. Ang kanyang puting polo ay bahagyang may bahid na ng itim na uling at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng emosyon, tila isang predator na handang pumatay. Clara, pumasok ka sa loob. Iyan ang tanging paraan para masiguro kung ligtas ka. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako tapos sa'yo.
Sumara ang pinto ng elevator at ang huling nakita ni Clara ay ang pagbunot ni Alexander ng 2 tactical pistols habang mabilis na tumakbo patungo sa pangunahing hagdanan. Sa loob ng bunker na gawa sa makapal na bakal at semento, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang taning naririnig ni Clara ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mahinang static mula sa radyo ng mga gwardya na kasama niya. Delta 1, status. Tanong ng isa sa mga gwardya sa radyo. Heavy fire sa main lobby. May mga intruder na nakapasok sa perimeter. Si Sir Alexander ay nasa frontline. Kinokontrol niya ang east wing. Sagot ng isang boses na may halong hingal at putok ng baril sa background. Napasandal si Clara sa pader. Ang lalaking akala niya ay kumuha sa kanya para gawing alipin ay kasalukuyang itinataya ang buhay para sa kanya. Ang mga alaala ng batang payat na binanggit ni Alexander ay biglang nagbalik sa kanyang isip. 10 taon na ang nakalilipas. Siya ay isang estudyante pa lamang, laging binabaonan ng labis na pagkain ng kanyang nanay. Isang hapon, nakita niya ang isang batang lalaki sa tapat ng eskwelahan, marumi ang damit at tila hindi kumain ng ilang araw. Binigay niya rito ang kanyang sandwich at isang bote ng tubig. Hindi siya nag-isip ng malalim noon, ngunit para sa lalaking iyon, ang maliit na kilos ni Clara ang naging dahilan para siya'y mabuhay. Alexander, bakit ngayon mo lang sinabi? Bulong ni Clara sa sarili habang tumutulo ang luha. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng bunker. Ang red emergency lights lamang ang natira na nagbibigay ng nakakatakot na kulay sa paligid. May nakalusot sa security system, pinatay nilang main power. Sigaw ng bodyguard. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas ng elevator shaft. May sumusubok na pumasok sa bunker. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng elevator ng sapilitan. 2 lalaking nakasuot ng ski masks ang tumalon pababa, bitbit ang mga automatic weapons. "Protektahan si ma'am!" Sigaw ng bodyguard ni Alexander. Nagsimula ang bakbakan sa loob ng maliit na espasyo. Ang ingay ng mga putok ay nagpadugo sa tenga ni Clara. Gumapang siya sa ilalim ng matibay na lamesang bakal, nanginginig habang ang mga bala ay tumatama sa mga kagamitan sa paligid. Nakita ni Clara na tamaan ng isa sa mga bodyguard niya. Ang isa naman ay abala sa pakikipagsuntukan sa isang intruder. Ang pangalawang intruder ay nakakita ng pagkakataon. Dahan-dahan itong lumapit sa pinagtataguan ni Clara. Ang baril ay nakaturo sa kanya. "Nahanap ko din kita, Clara," sabi ng lalaki. Kilala ni Clara ang boses na iyon. Kahit may maskara, ang garalgal na boses na iyon ay hindi nagbabago. Sabi ni Marco, kailangan mong mawala para makuha niya ang lahat. "Marco, ikaw ba yan?" Tanong ni Clara, halos hindi makapagsalita. "Hindi, ako ang kanyang cleaning service," sagot ng lalaki at ikinasa ang baril. "Paalam, Mrs. Therion." Pumikit si Clara, hinihintay ang katapusan. Ngunit sa halip na putok ng baril, ang malakas na tunog ng pagpunit ng laman ang narinig niya. "Ah!" Hiyaw ng intruder. Binuksan ni Clara ang mga mata niya. Nakita niyang nakabaon ang isang tactical knife sa balikat ng intruder at sa likod nito nakatayo si Alexander. Ang kanyang mukha ay puno ng dalos at ang kanyang kaliwang braso ay dumadaloy ng dugo. Ngunit ang tindig niya ay tila isang Diyos ng digmaan. Hinabol ni Alexander ang intruder sa leeg at isinalya sa pader ng ganun na lamang kadali. "Sabi ko sa inyo, walang hahawak sa kanya." Pinatunog ni Alexander ang mga kamao at pinatumba ang intruder gamit ang isang malakas na sipa sa ulo. Agad siyang lumapit sa Clara, binuhat siya mula sa ilalim ng lamesa at mahigpit na yinakap. "Ligtas ka na, nandito na ako," bulong ni Alexander. Ang kanyang puso ay tumutibok ng mabilis laban sa dibdib ni Clara. "Alexander, sugatan ka!" Sambit ni Clara habang hinahawakan ng dugo ang braso ng lalaki. "Gasgas lang ito," sagot ni Alexander kahit halatang hindi siya makahinga ng mabuti. Tinignan niya ang bodyguard na nakaligtas. "Linisin ang kalat na ito. Dalhin ang mga buhay na intruder sa basement. Gusto kong malaman kung nasaan ang pinagtataguan ni Marco." Hinarap ni Alexander ang dalaga. Hinawakan niya ang pisngi ng dalaga, tila sinusuri kung may galus ito. "Makinig na sa akin, Clara.
Hindi na ito tungkol sa utang o sa transaksyon. Gusto nilang patayin dahil alam nilang ikaw ang kahinaan ko at hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Clara na siya ay isang piniling babae. Naramdaman niyang siya ay pinapahalagahan. Ngunit bago pa man siya makapagsagot, biglang nawalan ng kalalangan si Alexander sa kanyang mga bisik. "Alexander! Gising! Tulong!" sigaw ni Clara habang dahan-dahang bumabagsak ang katawan ng bilyonaryo sa sahig ng bunker. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos at ang tunay na labanan sa pagitan ng pag-ibig at paghihiganti ay kasisimulan pa lamang. Ang amoy ng antiseptiko at dugo ay humalo sa malamig na hangin ng bunker. Nakahiga si Alexander sa isang metal na mesa. Walang malay at maputla. Ang tama ng bala sa kanyang balikat ay malalim at ang dugo ay tila ayaw tumigil sa pag-agos. "Ma'am, kailangang ilabas ang bala pero hindi makapasok ang medical team dahil hinarang ng mga tauhan ni Marco ang main road," sigaw ni Rico, ang natitirang bodyguard na sugatan din ng binti. Tinignan ni Clara ang nanginginig niyang mga kamay. Siya ay isang hamak na arkitekto, hindi doktor. Ngunit nang makita niya ang dahan-dahang pagbaba ng dibdib ni Alexander, ang paghina ng paghinga ng lalaking itinaya ang lahat para sa kanya, may kung anong rurok ng katapangan ang sumiklap sa kanya. "Magdala kayo ng mainit na tubig, alcohol at tweezers, ngayon na!" utos ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi na naninginig. Ito ay boses ng isang babaeng handang lumaban para sa buhay ng kanyang mahal. "Pero ma'am, gawin mo na, Rico. Kung hindi natin ito gagawin, mamamatay siya rito." Sa loob ng susunod na isang oras, ang bunker ay naging isang makeshift operating room. Gamit ang liwanag mula sa isang tactical flashlight, sinimulo ni Clara ang maselang proseso. Bawat daing ni Alexander, kahit pa ito ay mahina at pabulong, ay tila humahati sa puso ni Clara. "Alexander, please, lumaban ka," bulong ni Clara habang dahan-dahang kinakapa ang bala sa loob ng laman nito. Nang sa wakas ay marinig ang tunog ng metal na tumama sa sahig, ang bala, napasandal si Clara sa pader, pawisan at hingal na hingal. Mabilis niyang binalat ng benda ang balikat ni Alexander. Sa gitna ng pagod, hinawakan niya ang kamay ng bilyonaryo at idinikit ito sa kanyang pisngi. "Salamat," bulong niya. "Salamat sa pagliligtas sa akin noon at ngayon." Madaling araw na nang dahan-dahang imulat ni Alexander ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay si Clara na nakasubsob ang ulo sa gilid ng kanyang higaan. Mahimbing na natutulog habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Sinubukan ni Alexander na gumalaw, ngulit ang kirot sa kanyang balikat ay nagpaungol sa kanya. Nagising si Clara at agad na napaayos ng upo. "Alexander, gising ka na! Huwag kang malikot, baka bumukas ang tahi mo," mabilis na sabi ni Clara. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Alexander sa kanyang balikat, pagkatapos ay kay Clara. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ikaw ang gumawa nito?" Tumanggo si Clara. "Wala tayong choice, pero okay ka na, ligtas na tayo." "Hindi pa tayo ligtas, Clara," seryosong sabi ni Alexander. Hinila niya ang kamay ni Clara at pinispilito. Si Marco, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ang gusto niya ay hindi lang pera. Gusto niyang mawala ako sa landas niya dahil alam niyang ako lang ang nakakaalam ng lahat ng dumi niya. Anong dumi? Si Marco ang pumatay sa mga magulang ko 10 taon na ang nakalilipas. Pagtatapat ni Alexander. Nanalaki ang mga mata ni Clara. Naninakaw ng tatay niya ang pondo ng kumpanya namin at nang malaman yun ng mga magulang ko, ipinaset up nila ang aksidente sa sasakyan. Doon ako naging ulila. Doon ako naghirap sa kalisada kung saan mo ako nakita. Napatakip si Clara sa bibig. Kaya mo siya pinabagsak sa negosyo? Kaya mo siyang hayaang mabaon sa utang? Oo, gusto kong dumanas ng impyerno bago ko siya tuluyang ipakulong. Pero nagkamali ako. Hindi ko akalain na pati ikaw ay idadamay niya, na pati ikaw ay ituturing niyang baraha sa kanyang laro.
Biglang tumunog ang satellite phone ni Alexander sa gilid. Sinagot ito kahit nahihirapan. "Speak," ani ni Alexander. Ang boses sa kabilang linya ay garadgal at puno ng pagmamayabang. Si Marco. "Ang tibay mo talaga, pero tignan natin hanggang saan ang tapang mo. Hawak ko ang kapatid ni Clara, si Sofia. Isang maling galaw niyo ni Clara at isusunod ko sa mga magulang mo." Nabitawan ni Alexander ang telepono. Napatingin siya kay Clara, ang mukha ay biglang namutla sa takot nang marinig ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid. "Sofia!" hikbi ni Clara. "Alexander, kailangan nating iligtas si Sofia." Tumayo si Alexander, binaliwala ang sakit ng kanyang mga sugat. Isinuot niya ang kanyang itim na jacket at kunuha ang kanyang baril. Ang mga mata niya ay tila naglalabas ng apoy. "Maghanda kayo," utos ni Alexander sa kanyang mga tauhan sa radio. "Pupunta tayo sa pugas ng ahas at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala nang matitirang ahas na makakatuklab sa pamilya ko." "Pamilya?" tanong ni Clara, naguguluhan. Hinarap si Alexander at hinawakan ng kanyang batok. Pinagtagpo ang kanilang mga hulo. "Mula nang ibenta ka sa akin, tinapos ko na ang pagiging bilyonaryo ko. Ngayon, ako ay isang lalaking nagpoprotekta sa kanyang asawa. Tara na, Clara. Tatapusin na natin ang laro ni Marco." Ang biyahe patungo sa lumang bodega sa labas ng Cavite ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Sa loob ng sasakyan, mahigpit ang hawak ni Clara sa baril na ipinahawak sa kanya ni Alexander. Isang maliit na Glock 19. "Hindi ko alam kung paano gamitin to," nanginginig na sabi ni Clara habang nakatingin sa malamig na bakal. Hinawakan ni Alexander ang kanyang kamay. Pinatitigil ang panginginig nito. "Sana ay hindi mo kailangang gamitin yan. Pero kung sakaling may lumapit sa iyo na hindi ko tauhan, huwag kang mag-atubili. Ituro mo at kalabitin ang gatilyo. Para kay Sofia, Clara." Tumanggo si Clara. Iniisip ang kanyang 16 na taong gulang na kapatid. Si Sofia ang tanging pamilyang natitira sa kanya. Ang isiping nasa kamay ito ng isang desperadong si Marco ay nagpapasiklab ng galit na hindi niya akalang taglay niya. Huminto ang convoy sa isang masukal na bahagi ng daan. Ilang metro ang layo sa abandonadong warehouse. Ang ulan ay nagsimulang pumatak na tila nakikiramay sa bigat ng sitwasyon. "Rico, dalhin mo ang Team B sa likod. Team A, kasama ko. Clara, manatili ka sa loob ng sasakyan kasama si Leon," utos ni Alexander habang kinakabit ang kanyang tactical vest sa ibabaw ng kanyang benda. "Hindi, sasama ako," giit ni Clara. "Kapatid ko ang nandoon, Alexander. Alam ko ang boses ni Marco. Alam ko kung paano siya mag-isip. Baka kailanganin mo ako." Tinitigan siya ni Alexander ng matagal. Nakita niya sa mga mata ni Clara ang determinasyong katulad ng kanya. Sa halip na makipagtalo, kinuha niya ang isang bulletproof vest at isinuot ito sa dalaga. "Huwag kang lalayo sa akin ng higit sa isang dapa. Maliwanag?" "Maliwanag." Dahan-dahan silang pumasok sa bodega. Ang taning liwanag ay mula sa mga butas sa bubong at ang ilang aandap-kandap na bumbilya. Amoy kalawang, lumang langis at panganib. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakita nila ang isang silya. Doon nakatali si Sofia. May busal ang bibig at umiiyak. Sa likod niya nakatayo si Marco. May hawak na baril na nakatutok sa sentido ng bata. Sa paligid nila ay may 10 armadong lalaki. "Bitawan mo siya, Marco!" sigaw ni Clara, hindi na mapigilan ng sarili. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng baliw na galak. Ang gwapong mukha na minahal ni Clara ay wala na. Pinalitan ito ng hitsura ng isang taong wala nang mawawala. "Clara, dumating ang reyna at kasama mo pa ang bilyonaryong tagapagligtas mo. Akala ko ba patay ka na, Alexander?" "Masamang damo, Marco. Alam mo yan." Malamig na sagot ni Alexander habang dahan-dahang itinataas ang kanyang baril. "Bitawan mo ang bata. Ang utang mo ay sakin, hindi sa kanya." "Utang?"
Wala na akong utang sa'yo kapag nakuha ko ang insurance ni Clara at ang ransom para sa batang ito. Asik ni Marco. Gusto kong 10 bilyon, Alexander. Ilipat mo sa account ko ngayon din o sasabog ang utak ng paborito mong bayaw. Marco, pakiusap. Pagmamakaawa ni Clara. Minahal kita. 5 taon, Marco. Paano mo nagagawang saktan ng kapatid ko? Minahal? Sigaw ni Marco. Namumula ang mukha sa galit. Minahal mo ang pera ko, ang lifestyle na binigay ko sa'yo. Pero ngayong wala na ako, lumipat ka agad sa mas mayaman. Napakagaling mo rin, Clara. Ikaw ang nagbenta sa akin, sigaw ni Clara pabalik. Ikaw ang nagtaksil. Sa halip na magtalo sila, nakita ni Clara ang senyales ni Alexander sa mga tauhan niya sa itaas na bahagi ng bodega. Ang mga sniper ay nakaposisyon na. Ngulit bago pa man makakilos ang sinuman, may narinig silang ingay ng sasakyan sa labas. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega at pumasok ang isa pang grupo ng mga armadong lalaki. Hindi sila tauhan ni Alexander at lalong hindi tauhan ni Marco. Sino ang mga yan? Litong tanong ni Marco, lalong nabaon ng baril sa ulo ni Sofia. Isang matandang lalaki na nakaputing suit ang bumaba sa isang limousine. Si Don Enriquez, ang pinuno ng pinakamalaking sindikato sa bansa at ang tunay na pinagkakautangan ni Marco. Marco, akala mo ba makakatakas ka sa akin? Tumingin si Alexander. Mr. Theron, pasensya na sa abala, pero ang basurang ito ay may malaking atraso sa akin. At balita ko, hawak niya ang babaeng hinahanap ko. Lalong humigpit ang hawak ni Alexander kay Clara. Walang kinalaman si Clara sa transaksyon niyo. Doon ka nagkakamali, ngumiti ang matanda ng nakakatakot. Si Clara ay hindi lang fiancé ni Marco. Siya ay ang anak ng dating accountant ko na tumanga ng 50 bilyon bago ito namatay. At naniniwala akong nasa kanya ang code ng vault. Napatingin si Alexander kay Clara. Ang gulat sa mga mata ni Alexander ay nagparamdam ng matinding takot. Isang sikreto na maging siya ay hindi alam. Anong sinasabi ninyo? Namatay ang magulang ko sa aksidente. Aksidente? Iyan ang sabi nila sa'yo. Ngayon ganito ang deal. Ibigay ninyo sa akin ang babae at hahayaan kong mabuhay kayo. Kung hindi, walang lalabas ng buhay sa bodegang ito. Nasa gitna sila ng isang madugong standoff. Si Marco sa isang panig, si Don Enrique sa kabila at si Alexander sa gitna. Pilit na pinoproteksyonan ang babaeng hindi lang pala biktima, kundi susi sa isang kayamanang hindi nila inaasahan. Alexander, bulungan ni Clara. Ang luha ay dumabaloy na. Tumingin si Alexander sa kanya. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Magtiwala ka sa akin. Hinding-hindi kita ipamamigay, kahit mamatay pa ako dito. Sa isang iglap, namatay lahat ng liwanag sa bodega. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw at nagsimula ang impyerno. Ang unang putok ng baril ay tila hudyat ng katarungan o ng kamatayan. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang mga muzzle flash ng mga baril ang nagbibigay ng panandaliang liwanag na nagpapakita ng mga aninong nagtatagisan ng lakas. Clara, dapa! Sigaw ni Alexander sabay hila sa dalaga sa likod ng isang makapal na steel crate. Naramdaman ni Clara ang pagdaan ng mga bala sa ibabaw ng kanyang ulo, tumatama sa bakal at naglalabak ng mga kislap. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila sasabog na. Si Sofia! Alexander! Ang kapatid ko! Rico, kunin niyo ang bata. Utos ni Alexander sa radio habang gumaganting putok sa direksyon ng mga tauhan ni Don Enriquez. Sa kabilang dulo, narinig ang hysterical na tawa ni Marco. Walang makakakuha sa kanya. Akin ang perang to. Akin ang insurance. Akin ang lahat. Biglang bumukas ang mga floodlights ng bodega. Ang nakakasilaw na liwanag ay naglantad sa madugong eksena. 3 sa mga tauhan ni Marco ang nakahandusay na.
Si Don Enriquez ay kalmadong nakatayo sa likod ng kanyang mga professional mercenaries, tila nanunood lang ng isang pelikula habang humihitip ng tabako. "Tigilan ang putukan," sigaw ni Don Enriquez. Ang kanyang boses ay may otoridad na nagpatahimik maging sa mga baril. "Alexander, huwag mong sayangin ang buhay mo para sa isang babaeng hindi mo naman talaga kilala. Alam mo ba kung sino ang ama ni Clara? Siya ang kanang kamay ko na nagtraidor sa akin. Ang perang ninakaw niya ay para sa operasyon ng gobyerno na balak kaming itumba." Napatingin si Clara kay Alexander. "Hindi totoo yan. Ang tatay ko ay isang simpleng accountant." "Clara, makinig ka." Hinawakan ni Alexander ang kanyang mukha, pilit na kumukuha ng atensyon sa gitna ng kaguluhan. "Hindi mahalaga kung sino ang ama mo. Ang mahalaga ay ikaw. At hinding-hindi kita ibibigay sa kanila." Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa dulo ng bodega. Si Rico, ang sugatang bodyguard, ay nagawang makalapit kay Sofia. Gamit ang isang kutsilyo, mabilis niyang pinutol ang mga tali ng bata. "Sofia, takbo!" sigaw ni Rico. Ngunit bago pa makalayo ang bata, hinablot ni Marco ang buhok ni Sofia at itinutok ang baril sa ilalim ng baba nito. "Subukan nyo. Isang hakbang pa, sasabog ang buno ng batang to." "Marco, hayop ka!" sigaw ni Clara. Hindi na siya nakapagpigil. Tumayo siya mula sa pinagtataguan, hawak ang Glock 19 na ibinigay ni Alexander. "Bitawan mo ang kapatid ko!" "Ibagsak mo ang baril, Clara! Bagsak mo o papatayin ko siya!" Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang baril, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Alexander. May nakita siyang senyales sa mga mata ng bilyonaryo. Isang silent countdown. 3, 2, 1. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa bubong ng bodega. Ang mga special forces na kanina pang hinihintay ni Alexander ay pumasok na. Sabay-sabay na naghagis ng flashbang grenades. Boom! Ang puting liwanag at nakakabining na tunog ay nagpa-disorient sa lahat. Sa pagkakataong iyon, kumilos si Alexander. Sa isang iglap, tila isang kidlat siyang sumugod kay Marco. Isang malakas na sikap sa braso ni Marco ang nagpabitaw sa baril nito at isang suntok sa panga ang nagpatumba sa traidor na fiancé. "Sofia!" Yakap ni Clara ang kanyang kapatid na agad namang tumakbo sa kanya. Habang nagkakagulo, nakita ni Clara si Don Enriquez na dahan-dahang umaatras patungo sa kanyang limusin. "Hindi pa tayo tapos, Teron. Ang code ay nasa alaala ng babaeng yan. Babalik ako." "Huwag mong asahan," sigaw ni Alexander habang pinapauulanan ng bala ang gulong ng papaalis na sasakyan ng Don. Nang tumahimik ang paligid, ang bodega ay puno na ng pulis at ambulansya. Si Marco ay nakaposos na, dugo ang nakahandusay sa sahig habang minumura si Clara. "Akala mo ba tapos na ko, Clara? Babalik ako! Papatayin kita!" sigaw ni Marco habang kinakaladkad ng mga pulis. Hindi siya tinignan ni Clara. Ang buong niyang atensyon ay nasa kanyang kapatid na si Sofia na nanginginig pa rin sa takot. Lumapit si Alexander sa kanila. Ang kanyang mukha ay may mga bagong galos at ang kanyang sugat sa balikat ay muling bumukas. "Ligtas na kayo," sabi ni Alexander. Ang boses ay puno ng pagod. "Alexander, yung sinabi ni Don Enriquez," panimula ni Clara. "Huwag mo munang isipin yon," putol ni Alexander. "Dadalhin ko kayo sa isang ligtas na lugar, hindi sa Tagaytay, kundi sa isang isla na walang makakahanap sa inyo. Pagkatiyok at titinayuin mo pa rin ako, pagkatapos mong malaman na ang tatay ko ay isang magnanakaw." Tumitiging si Alexander ng diretso sa mga mata ni Clara. "Dahil noong binigyan mo ako ng tinapay 10 taon na ang nakaraan, hindi mo tinanong kung sino ang tatay ko. Binigyan mo ako dahil nakita mo ang pagkatao ko. At iyon din ang ginagawa ko ngayon. Nakikita kita, Clara, hindi ang nakaraan mo." Napaiyak si Clara at yinakap si Alexander ng mahigpit. Sa gitna ng trahedya, naramdaman niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman naibigay sa kanya ni Marco. Isang pag-ibig na hindi binibili, kundi ipinaglalaban. Ngunit sa malayo, ang isang itim na sasakyan ay nakamasid. Isang tauhan ni Don Enriquez ang hawak ng sniper rifle. Ang pulang laser point ay nakatutok sa dibdib ni Alexander. "Target locked,"
Bulong ng sniper sa kanyang radio. Ang ulan ay tila naging luha ng langit habang ang mga sirena ng pulisiya ay nagbibigay ng nakakabulag na asul at pulang liwanag sa paligid ng bodega. Hawak ni Clara ang kamay ni Sofia. Nanginginig, ngulit panatag dahil sa presensya ni Alexander. Dadalhin na kayo ni Rico sa ospital para masuri si Sofia, utos ni Alexander. Ang boses ay malalim at puno ng otoridad. Susunod ako pagkatapos ko makipag-usap sa mga investigador. Mag-ingat ka, Alexander, bulong ni Clara. Lumingon siya at binalikan ng bilyonaryo. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan niya ang pisngi nito. Salamat sa lahat. Ngumiti ng bahagya si Alexander, isang bihirang emosyon na tila nagpapalambot sa kanyang matitigas na katangian. Sabi ko sa'yo, akin ka na at hindi ko hinahayaang masaktan ang pag-aari ko. Ngunit sa dilim ng isang abandonadong crane na may 50 metro ang layo, isang mata ang nakadikit sa high-powered scope. Ang daliri ng sniper ay dahan-dahang pumatong sa gatilyo. Ang pulang tuldok ng laser ay gumapang mula sa semento, umakyat sa coat ni Alexander at huminto sa gitna ng kanyang dibdib, sa tapat mismo ng kanyang puso. Psst! Ang tunog ay mahina dahil sa suppressor, ngunit ang epekto ay tila isang pagsabog. Alexander! Sigaw ni Clara nang makita niyang biglang napaatras ang lalaki. Tumama ang bala sa dibdib ni Alexander. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa kanya sa lupa. Ang puting polo na suot niya sa ilalim ng jacket ay agad na nagkulay pulang-pula. Sniper! Dapa! Sigaw ni Rico habang mabilis na hinila si Sofia sa likod ng ambulansya. Si Clara ay hindi nakinig. Wala siyang pakialam sa sariling kaligtasan. Gumapang siya patungo kay Alexander na ngayon ay hirap na hirap huminga. Ang dugo ay lumalabas sa kanyang bibig. Hindi! Hagulgol ni Clara habang itinutukod ang kanyang mga kamay sa sugat ni Alexander para patigilin ang pag-agos ng dugo. Huwag mo akong iiwan! Sabi mo, akin ka na! Alexander, tumingin ka sa akin! Ang mga mata ni Alexander ay dahan-dahang tumingin kay Clara. Ang dati nitong malamig na tingin ay napalitan ng isang uri ng kapayapaan. Itinaas niya ang kanyang dugoang kamay at hinaplos ang mukha ni Clara. Ang code, bulong ni Alexander, putol-putol ang boses. Ang code ay ang petsa ng unang pagkikita natin. Huwag kang magsalita! Tulong! Kailangan namin ng doktor! Hiyaw ni Clara sa mga medik na kasalukuyang nakikipagpalitan ng putok sa direksyon ng sniper. Clara! Mahal! Kita! Iyon ang huling salitang lumabas sa mga ladi ni Alexander bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at lumaylay ang kanyang ulo. Ang sumunod na ilang oras ay tila isang malabong panaginip para kay Clara. Ang ospital ay punong-puno ng mga tauhan ni Alexander. Ang bawat koridor ay binabantayan ng mga armadong lalaki. Si Sofia ay ligtas na sa isang pribadong silid, ngunit si Clara ay nananatili sa labas ng operating room. Ang kanyang mga damit ay tuyo na ng dugo ni Alexander. Dumating si Rico, may benda sa braso at mukhang pagod na. Ma'am Clara, kailangan niyo munang magpalit ng damit. Hindi magugustuhan ni Sir Alexander na makita kayong ganito. Patay na ba siya, Rico? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila isang kaluluwang nawawala. Lumaban siya, Ma'am Clara, ngunit kritikal ang kanyang lagay. Ang bala ay tumama malapit sa kanyang puso. Tumayo si Clara at lumapit sa salamin ng OR. Nakita niya ang sarili, isang babaeng binenta ng kanyang kasintahan, iligtas ng isang estranyo, at ngayon ay nawalan ng kaisa-isang taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Biglang pumasok sa isip ni Clara ang sinabi ni Alexander bago ito mawalan ng malay. Ang code ay ang petsa ng unang pagkikita natin. 10 taon na ang nakalilipas, October 14, 2016. Nagmadali si Clara patungo sa bag ni Alexander na kinuha ng mga nurses. Sa loob niyon ay ang kanyang telepono. Sinubukan niyang i-input ang code, 10142016. Nagbukas ang telepono. Isang video file agad ang lumabas sa screen. Pinindot ni Clara ang play. Lumalabas sa video ang ama ni Clara, si Mr. De La Vega. 10 taon na ang nakalilipas. Mukha itong pagod at natatakot. Clara, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ang perang sinasabi ni Don Enriquez ay hindi ninakaw. Ito ay ebidensya laban sa kanya.
mga dokumento ng kanyang iligal na transaksyon at mga pangalan ng mga korap na opisyal. Itinago ko ito sa isang account na tanging si Alexander Theron lang ang may maka-access. Pinagkatiwalaan ko siya dahil alam kong siya lang ang may sapat na yaman at tapang para itumba si Enriquez. Clara, si Alexander ay hindi kaaway. Siya ang iyong proteksyon. Napaupo si Clara sa sahig ng ospital. Ang katotohanan ay tila isang malaking puzzle na nabuo na sa wakas. Si Alexander ay hindi siya binenta para sa sariling pagnanasa. Binenta siya nito para tuparin ang pangako sa kanyang ama, ang proteksyonan siya at ang ebidensya na wawasak sa Don Enriquez. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iiyak, bumukas ang pinto ng OR. Lumabas ang doktor na may malungkot na mukha. "Doc, kumusta siya?" tanong ni Clara, halos hindi makahinga. "Ginawa namin ang lahat, ma'am, pero tumigil ang pagtibok ng kanyang puso sa gitna ng operasyon." Naramdaman ni Clara ang pagguho ng kanyang mundo. Ang hiyaw na lumabas sa kanyang lalamunan ay sapat na para yanigin ng buong ospital. Ngulit sa likod ng kanyang pighati ay isang bagong determinasyon ang sumibol. Kung wala na si Alexander, siyang tatapusin ng sinimulan nito. "Rico," tawag ni Clara sa bodyguard na ang kanyang mga mata ay naniningkis sa galit. "Ihanda ang mga tauhan. Pupuntahan natin si Don Enriquez at sa pagkakataong ito, wala ng negosasyon. Gusto kong makita siyang bumagsak gaya ng pagbagsak ng buhay ko ngayon." Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Alexander ay nakakabingi. Nakasuot si Clara ng itim na tactical suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha. Taning lamig na lamang ang nananatili roon. Sa kanyang kandangan ay ang tablet na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Don Enriquez. "Ma'am Clara, sigurado ba kayo rito?" tanong ni Rico habang tinitignan ng dalaga sa rearview mirror. "Masyadong mapanganib. Pwede naming gawin ito nang wala kayo." "Hindi, Rico." Matigas na sagot ni Clara. "Si Alexander ang nagligtas sa akin. Ang tatay ko ang nag-iwan ng responsibilidad na ito. Ako ang tatapos nito. Gusto kong makita ang takot sa mga mata ni Enriquez bago siya mabulok sa kulungan." Narating nila ang tago at marangyang rest house ni Don Enriquez sa baybayin ng Batangas. Alam ni Clara na kampante ang matanda dahil akala nito ay wala na ang tanging balakid sa kanyang plano, si Alexander. "Sugod!" utos ni Rico sa radyo. Hindi tulad ng mga nakaraang bakbakan, ang pag-ataking ito ay mabilis, tahimik at organisado. Ang mga tauhan ni Alexander na ngayon ay sumusunod kay Clara ay parang mga aninong pumasok sa perimeter. Gamit ang mga silenced weapons, isa-isang natumba ang mga gwardya ni Don Enriquez. Pumasok si Clara sa main hall. Doon, nakita niya si Don Enriquez na kumakain ng hapunan, tila walang kamalay-malay sa bagyong dumarating. Sa tabi niya ay si Marco, duguan, bugbog, mulit nakalaya pala mula sa kustodya ng mga pulis dahil sa impluwensya ng Don. "Clara?" gulat na sabi ni Marco, mabilis na tumayo at humablot ng kutsilyo sa mesa. "Paano ka nakarating dito?" "Akala niyo ba ay susuko na ako dahil wala na si Alexander?" Malamig na sabi ni Clara habang dahan-dahang itinaas ang kanyang baril. "Nagkamali kayo dahil ang iniwan ni Alexander sa akin ay hindi lang pera kundi ang tapang na ubusin kayong lahat." Tumawa si Don Enriquez, marahan at nakakapangilabot. "Bravo, hiha! Mukhang natuto ka sa bilyonaryong iyon. Pero wala kang mapapatunayan. Ang pulisya, ang korte, ang gobyerno, lahat sila ay nasa bulsa ko." "Hindi na ngayon." Numiti si Clara, isang niting puno ng lason. "Habang papasok kami rito, ang lahat ng dokumentong ninakaw ng tatay ko ay na-upload na sa bawat news agency sa bansa, sa Interpol at sa Supreme Court. Sa loob ng 5 minuto, maglalabas na ng warrant of arrest laban sa iyo. Wala nang ligtas na lugar para sa iyo sa mundong ito, Don Enriquez." Nanlaki ang mga mata ng matanda. "Anong ginawa mo?" "Tinapos ko ang laro."
Biglang sumugod si Marco kay Clara, dala ang puot at desperasyon. "Mamatay ka na nga, pakialamira ka!" Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi si Clara ang bumaril. Tumagos ang bala sa balikat ni Marco, dahilan para mapaluhod ito sa sakit. Lumingon si Clara sa pinanggalingan ng putok. Sa madilim na pasilyo, isang anino ang dahan-dahang lumabas. Nakahawak sa pader, maputla ang mukha at may bendahe sa dibdib na bahagyang nababahiran ng dugo, ngunit buhay. "Alexander?" Halos mawalan ng hinima si Clara. Ang balita ng doktor kanina ay bahagi pala ng plano ni Alexander para ilabas ang lahat ng kalaban at gawing kampante si Don Enriquez. Ang pagtigil ng tibok ng puso ay isang script para iligaw ang mga espiya ng Don sa loob ng ospital. "Alexander!" Tumakbo si Clara at yinakap ang lalaki, maingat na hindi masaktan ang mga sugat nito. "Tapusin na natin to," sabi ni Alexander habang nakatingin kay Don Enriquez. Sa labas, narinig na ang dagsa ng mga helicopter at sirena ng mga special forces. Wala nang magawa si Don Enriquez kundi itaas ang kanyang mga kamay. Si Marco naman ay mabilis na dinamba ng mga tauhan ni Alexander. Isinusumpa ang pangalan ni Clara habang kinakaladkad sa labas. Hinarap ni Alexander si Don Enriquez. "Para sa mga magulang ko at para sa ama ni Clara, tapos na ang pamumuno mo." Nang mailabas na ang lahat ng mga kriminal, naiwan sina Clara at Alexander sa veranda ng rest house, nakatingin sa dagat habang sumisikat ang araw. Ang madilim na gabi ay natapos na rin sa wakas. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" tanong ni Clara, hinahalos ng kanyang mukha si Alexander. "Akala ko talaga'y nawala na ka." Kailangan nilang maniwala na wala na ako para lumabas sila sa kanilang lungga. "Pero napanood ko sa CCTV habang pinamumunuan mo ang mga tauhan ko. Parang magaling ka, Clara. Mas lalo kitang minahal." Namula si Clara. "Hindi ko alam na kaya ko palang gawin yon. Dahil protektado ka na ng pag-ibig, hindi na ng pera." Bulong ni Alexander habang dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa dalaga. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, may isang huling sorpresa si Alexander. Lumuhod siya sa kanyang harapan, kahit pa iniinda ang sakit ng kanyang mga tahi. Naglabas siya ng isang maliit na kahon. Sa loob niyon ay isang singsing na may asul na brilyante, simbolo ng katapatan at bagong simula. "Clara de la Vega, binili kita noon para iligtas ka, pero ngayon, hinihiling ko ang kalayaan mo para piliin ako. Will you marry me for real this time?" Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay hindi na amoy pulbura. Amoy alat na ito ng dagat at pag-asa. Habang nakaluhod si Alexander sa harap ni Clara, tila huminto ang mundo. Ang singsing na may asul na brilyante ay kumikinang sa ilalim ng sumisikat na araw. Isang simbolo na ang gabi ng pagbibenta at pagtataksil ay tapos na. "Alexander, tumayo ka na riyan, baka bumukhang mga tahi mo." Bulong ni Clara habang tumutulo ang luha ng kagalakan. Ang amoy ng antiseptiko at dugo ay humalo sa malamig na hangin ng bunker. Nakahiga si Alexander sa isang metal na mesa, walang malay at maputla. Ang tama ng bala sa kanyang balikat ay malalim at ang dugo ay tila ayaw tumigil sa pag-agos. "Ma'am, kailangang ilabas ang bala pero hindi makapasok ang medical team dahil hinarang ng mga tauhan ni Marco ang main road." Sigaw ni Rico, ang natitirang bodyguard na sugatan din ng binti. Tinignan ni Clara ang nanginginig niyang mga kamay. Siya ay isang hamak na arkitekto, hindi doktor. Ngunit nang makita niya ang dahan-dahang pagbaba ng dibdib ni Alexander, ang paghina ng paghinga ng lalaking itinaya ang lahat para sa kanya, may kung anong rurok ng katapangan ang sumiklap sa kanya. "Magdala kayo ng mainit na tubig, alcohol at tweezers. Ngayon na," utos ni Clara.
Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang babaeng handang lumaban para sa buhay ng kanyang mahal. Pero ma'am, gawin mo na Rico. Kung hindi natin ito gagawin, mamamatay siya rito. Sa loob ng susunod na 1 oras, ang bunker ay naging isang makeshift operating room. Gamit ang liwanag mula sa isang tactical flashlight, sinimulan ni Clara ang maselang proseso. Bawat daing ni Alexander, kahit pa ito ay mahina at pabulong, ay tila humahati sa puso ni Clara. "Alexander, please, lumaban ka," bulong ni Clara habang dahan-dahang kinakapa ang bala sa loob ng laman nito. Nang sa wakas ay marinig ang tunog ng metal na tumama sa sahig, ang bala, napasandal si Clara sa pader, pawisan at hingal na hingal. Mabilis niyang binalot ng bendahe ang balikat ni Alexander. Sa gitna ng pagod, hinawakan niya ang kamay ng bilyonaryo at idinikit ito sa kanyang pisngi. Salamat sa pagliligtas sa akin noon at ngayon." Madaling araw na nang dahan-dahang imulat ni Alexander ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay si Clara na nakasubsob ang ulo sa gilid ng kanyang higaan, mahimbing na natutulog habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Sinubukan ni Alexander na gumalaw, ngunit ang kirot sa kanyang balikat ay nagpaungol sa kanya. Nagising si Clara at agad na napaayos ng upo. "Alexander, gising ka na! Huwag kang malikot, baka bumukas ang tahi mo," mabilis na sabi ni Clara. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Alexander sa kanyang balikat, pagkatapos ay kay Clara. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ikaw ang gumawa nito?" Tumanggo si Clara. "Wala tayong choice, pero okay ka na, ligtas na tayo." "Hindi pa tayo ligtas, Clara," seryosong sabi ni Alexander. Hinila niya ang kamay ni Clara at pinisil ito. Si Marco, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ang gusto niya ay hindi lang pera. Gusto niya akong mawala sa landas niya dahil alam niyang ako lang ang nakakaalam ng lahat ng dumi niya. Anong dumi? Si Marco ang pumatay sa mga magulang ko 10 taon nang nakalilipas. Pagtatapat ni Alexander, nanlakay ang mga mata ni Clara. Ninakaw ng tatay niya ang pondo ng kumpanya namin at nang malaman niyo ng mga magulang ko, ipinaset up nila ang aksidente sa sasakyan. Doon ako naging ulila. Doon ako naghirap sa kalsada kung saan mo ako nakita. Napatakip ng bibig si Clara. Kaya mo siya pinabagsak sa negosyo? Kaya mo siyang hinayaang mabaon sa utang? Oo, gusto ko siyang dumanas ng impyerno bago ko siya tuluyang ipakulong. Pero nagkamali ako. Hindi ko akalain na pati ikaw ay idadamay niya, na pati ikaw ay ituturing niyang baraha sa kanyang laro. Biglang tumunog ang satellite phone ni Alexander sa gilid. Sinagot niya ito kahit nahihirapan. "Speak," ani ni Alexander. Ang boses sa kabilang linya ay garalgal at puno ng pagmamayabang. Si Marco. "Alexander, ang tibay mo talaga. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Hawak ko ang kapatid ni Clara, si Sofia. Isang maling dalaw niyo ni Clara at isusunod ko siya sa mga magulang mo." Nabitawan ni Alexander ang telepono. Napatingin siya kay Clara na ang mukha ay biglang namutla sa takot nang marinig ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid. "Sofia!" hikbi ni Clara. "Alexander, kailangan nating iligtas si Sofia." Tumayo si Alexander. Binaliwala ang sakit ng kanyang mga sugat. Isinuot niya ang kanyang itim na jacket at kinuha ang kanyang baril. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. "Maghanda kayo," utos ni Alexander sa kanyang mga tauhan sa radyo. "Pupunta tayo sa pugad ng ahas at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala nang matitirang ahas na makakatuklap sa pamilya ko." "Pamilya?" tanong ni Clara, naguguluhan. Hinarap siya ni Alexander at hinawakan ng kanyang batok. Pinagtagpo ang kanilang mga noo. "Mula nang ibenta kanya sa akin, tinapos ko na ang pagiging bilyonaryo ko. Ngayon, ako ay isang lalaking nagpoprotekta sa kanyang asawa. Tara na, Clara. Tatapusin na natin ang laro ni Marco."
Ang biyahe patungo sa lumang bodega sa labas ng Cavite ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Sa loob ng sasakyan, mahigpit ang hawak ni Clara sa baril na ipinahawak sa kanya ni Alexander, isang maliit na Glock 19. Hindi ko alam kung paano gamitin to, nanginginig na sabi ni Clara habang nakatingin sa malamig na bakal. Hinawakan ni Alexander ang kanyang kamay, pinatitigil ang panginginig nito. Sana ay hindi mo kailangang gamitin yan, pero kung sakaling may luhapit sa iyo na hindi ko tauhan, huwag kang mag-atubili. Ituro mo at kalabitin ang gatilyo. Para kay Sofia, Clara. Tumanggo si Clara. Iniisip ang kanyang 16 na taong gulang na kapatid. Si Sofia ang tanging pamilyang natitira sa kanya. Ang isiping nasa kamay ito ng isang desperadong si Marco ay nagpapasiklab ng galit na hindi niya akalaing taglay niya. Huminto ang convoy sa isang masukal na bahagi ng daan. Ilang metro ang layo sa abandonadong warehouse. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, na tila nakikiramay sa bigat ng sitwasyon. Rico, dalhin mo ang Team B sa likod. Team A, kasama ko. Clara, manatili ka sa loob ng sasakyan kasama si Leon. Utos ni Alexander habang kinakabit ang kanyang tactical vest sa ibabaw ng kanyang benda. Hindi, sasama ako, giit ni Clara. Kapatid ko ang nandoon, Alexander. Alam ko ang boses ni Marco. Alam ko kung paano siya mag-isip. Baka kailanganin mo ako. Tinitigan siya ni Alexander ng matagal. Nakita niya sa mga mata ni Clara ang determinasyong katulad ng kanya. Sa halip na makipagtalo, kinuha niya ang isang bulletproof vest at isinuot ito sa dalaga. Huwag kang lalayo sa akin ng higit sa isang dipa. Maliwanag? Maliwanag. Dahan-dahan silang pumasok sa bodega. Ang tanging liwanag ay mula sa mga butas sa bubong at ang ilang aandap-andap na bombilya. Amoy kalawang, lumang langis at panganib. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakita nila ang isang silya. Doon nakatali si Sofia, may busalang bibig at umiiyak. Sa likod niya, nakatayo si Marco, may hawak na baril na nakatutok sa sentido ng bata. Sa paligid nila ay may 10 armadong lalaki. Bitawan mo siya, Marco! Sigaw ni Clara, hindi na napigilan ng sarili. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng baliw na galak. Ang gwapong mukha na minahal ni Clara ay wala na. Palitan ito ng hitsura ng isang taong wala nang mawawala. Clara, dumating ang reyna. At kasama mo pa ang bilyonaryong tagapagligtas mo. Akala ko ba patay ka na, Alexander? Masamang damo, Marco. Alam mo yan. Malamig na sagot na Alexander habang dahan-dahang itinaas ang kanyang baril. Bitawan mo ang bata. Ang utang mo ay sa akin, hindi sa kanya. Utang? Wala na akong utang sa'yo kapag nakuha ko ang insurance ni Clara at ang ransom para sa batang ito. Asik ni Marco. Gusto ko ng 10 bilyon, Alexander. Ilipat mo sa account ko ngayon din o sa sabog ang utak ng paborito mong bayaw. Marco, pakiusap. Pagmamakaawa ni Clara. Minahal kita. 5 taon, Marco. Paano mo nagagawang sakta ng kapatid ko? Minahal? Sigaw ni Marco. Namumula ang mukha sa galit. Minahal mo ang pera ko, ang lifestyle na binigay ko sa'yo. Pero ngayong wala na ako, lumipat ka agad sa mas mayaman. Napakagaling mo rin, Clara. Ikaw ang nagbenta sa akin. Sigaw ni Clara pabalik. Ikaw ang nagtaksil. Habang nagtatalo sila, nakita ni Clara ang senyas ni Alexander sa mga tauhan nito na nasa itaas na bahagi ng bodega. Ang mga sniper ay nakaposisyon na. Ngunit bago pa man makakilos ang sino man, may narinig silang ingay ng sasakyan sa labas. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega at pumasok ang isa pang grupo ng mga armadong lalaki. Hindi sila tauhan ni Alexander at lalong hindi tauhan ni Marco. Sino ang mga yan? Litong tanong ni Marco, lalong nabaon ang baril sa ulo ni Sofia. Isang matandang lalaki na nakaputing suit ang bumaba mula sa isang limousine. Siya si Don Enriquez, ang pinuno ng pinakamalaking sindikato sa bansa at ang tunay na pinagkakautangan ni Marco. Marco, akala mo ba makakatakas ka sa akin?
Anim Don Enriquez. Tumingin siya kay Alexander. Mr. Theron, pasensya na sa abala, pero ang basurang ito ay may malaking atraso sa akin. At balita ko, hawak niya ang babaeng hinahanap ko. Lalong humigpit ang hawak ni Alexander kay Clara. Walang kinalaman si Clara sa transaksyon niyo. Doon ka nagkakamali. Ngumiti si Don Enriquez ng nakakatakot. Si Clara ay hindi lang fiancé ni Marco. Siya ang anak ng dating accountant ko na tumangay ng 50 bilyon bago ito namatay. At naniniwala ako na ang code ng vault ay nasa kanya. Napatingin si Alexander kay Clara. Ang gulat sa mga mata ni Alexander ay nagparamdam kay Clara ng isang matinding takot. Isang sikreto na maging siya ay hindi alam. Anong sinasabi niyo? Namatay ang magulang ko sa aksidente. Aksidente? Iyon ang sabi nila sa iyo. Tawa ng matanda. Ngayon ganito ang deal. Ibigay niyo sa akin ng babae at hahayaan ko kayong mabuhay. Kung hindi, walang lalabas ng buo sa bodegang ito. Nasa gitna sila ng isang madugong standoff. Si Marco sa isang panig, si Don Enriquez sa kabila, at Alexander sa gitna. Pilit na pinoprotektahan ng babaeng hindi lang pala biktima, kundi susi sa isang kayamanang hindi nila inaasahan. Alexander, bulong ni Clara, ang luha ay dumadaloy na. Tumingin si Alexander sa kanya, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi kita ipapamigay, kahit mamatay pa ako dito. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa bodega. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw at nagsimula ang impyerno. Ang unang pusok ng baril ay tila hudyat ng katarungan o ng kamatayan. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang mga muzzle flash ng mga barilang nagbibigay ng panandaliang liwanag na nagpapakita ng mga aninong nagtatagisan ng lakas. "Clara! Dapa!" sigaw ni Alexander sabay hila sa dalaga sa likod ng isang makapal na steel crate. Naramdaman ni Clara ang pagdaan ng mga bala sa ibabaw ng kanyang ulo, tumatama sa bakal at naglalabas ng mga kislap. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila sasabog na. "Si Sofia! Alexander, ang kapatid ko!" "Rico, kunin niyo ang bata!" utos ni Alexander sa radyo habang gumaganti ng putok sa direksyon ng mga tauhan ni Don Enriquez. Sa kabilang dulo, narinigan hysterical na tawa ni Marco. "Walang makakakuha sa kanya! Akin ang perang to! Akin ang insurance! Akin ang lahat!" Biglang bumukas ang mga floodlights ng bodega. Ang nakakasilaw na liwanag ay naglantad sa madugong eksena. 3 sa mga tauhan ni Marco ay nakahandasay na. Si Don Enriquez ay kalmadong nakatayo sa likod ng kanyang mga professional mercenaries. Tila nanunood lang ng isang pelikula habang humihitit ng tabako. "Tigilan ng putukan!" sigaw ni Don Enriquez. Ang kanyang boses ay may otoridad na nagpatahimik maging sa mga baril. "Alexander, huwag mong sayangin ang buhay mo para sa isang babaeng hindi mo naman talaga kilala. Alam mo ba kung sino ang ama ni Clara? Siya ang kanang kamay ko na nagtraidor sa akin. Ang perang ninakaw niya ay para sa operasyon ng gobyerno na balak kaming itumba." Napatingin si Clara kay Alexander. "Hindi totoo yan. Ang tatay ko ay isang simpleng accountant." "Clara, makinig ka." Hinawakan ni Alexander ang kanyang mukha. Pilit na kumukuha ng atensyon sa gitna ng kaguluhan. "Hindi mahalaga kung sino ang ama mo. Ang mahalaga ay ikaw at hinding-hindi kita ibibigay sa kanila." Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa dulo ng bodega. Si Rico, ang sugatang bodyguard, ay nagawang makalapit kay Sofia. Gamit ang isang kutsilyo, mabilis niyang pinutol ang mga tali ng bata. "Sofia, takbo!" sigaw ni Rico. Ngunit bago pa makalayo ang bata, hinablot ni Marco ang buhok ni Sofia at itinutok ang baril sa ilalim ng baba nito. "Subukan nyo, isang hakbang pa, sasabog ang bungo ng batang to." "Marco, hayop ka!" sigaw ni Clara. Hindi na siya nakapagpigil. Tumayo siya mula sa pinagtataguan, hawak ang Glock 19 na ibinigay ni Alexander.
Bitawan mo ang kapatid ko. Ibagsak mo ang baril, Clara. Utos ni Marco. Ibagsak mo o papatayin ko siya. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang baril, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Alexander. May nakita siyang senyas sa mga mata ng bilyonaryo, isang silent countdown. 3, 2, 1. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa bubong ng bodega. Ang mga special forces na kanina pa hinihintay ni Alexander ay pumasok na. Sabay-sabay na naghagis ng flashbang grenades. Boom! Ang puting liwanag at nakakabinging tunog ay nagpa-discorient sa lahat. Sa pagkakataong iyon, kumilos si Alexander. Sa isang iglap, tila isang kidlat siyang sumugod kay Marco. Isang malakas na sipa sa braso ni Marco ang nagpabitaw sa baril nito at isang suntok sa panga ang nagpatumba sa traidor na fiancé. Sofia! Yakap ni Clara sa kanyang kapatid na agad namang tumakbo sa kanya. Habang nagkakagulo, nakita ni Clara si Don Enriquez na dahan-dahang umaatras patungo sa kanyang limousine. Hindi pa tayo tapos, Teron. Ang code ay nasa alaala ng babaeng yan. Babalik ako. Huwag mong asahan, sigaw ni Alexander habang pinapaulanan ng bala ang gulong ng papaalis na sasakyan ng Don. Nang tumahimik ang paligid, ang bodega ay puno na ng mga pulis at ambulansya. Si Marco ay nakaposas na, duguang nakahandusay sa sahig habang minumura si Clara. Akala mo ba tapos na to, Clara? Babalik ako, papatayin kita, sigaw ni Marco habang kinakaladkad ng mga pulis. Hindi siya tinignan ni Clara. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang kapatid na si Sofia na nanginginig pa rin sa takot. Lumapit si Alexander sa kanila. Ang kanyang mukha ay may mga bagong galos at ang kanyang sugat sa balikat ay muling bumuka. Ligtas na kayo, sabi ni Alexander. Ang boses ay puno ng pagod. Alexander, yung sinabi ni Don Enriquez, panimula ni Clara. Huwag mo munang isipin yun. Dadalhin ko kayo sa isang ligtas na lugar. Hindi sa Tagaytay, kundi sa isang isla na walang makakahanap sa inyo. Bakit mo pa rin ako tinutulungan pagkatapos mong malaman na ang tatay ko ay isang magnanakaw? Tumitig si Alexander ng diretso sa mga mata ni Clara. Noong binigyan mo ako ng tinapay 10 taon na ang nakalipas, hindi mo tinanong kung sino ang tatay ko. Binigyan mo ako dahil nakita mo ang pagkatao ko. At iyon din ang ginagawa ko ngayon. Nakikita kita, Clara, hindi ang nakaraan mo. Napaiyak si Clara at hinakap si Alexander ng mahigpit. Sa gitna ng trahedya, naramdaman niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi kailanmang naibigay sa kanya ni Marco. Isang pagmamahal na hindi binibili, kundi ipinaglalaban. Ngunit sa malayo, ang isang itim na sasakyan ay nakamasid. Isang tauhan ni Don Enriquez ang may hawak na sniper rifle. Ang pulang laser point ay nakatutok sa dibdib ni Alexander. Target locked, bulbul ng sniper sa kanyang radyo. Ang ulan ay tila naging luha ng langit habang ang mga sirena ng pulisya ay nagbibigay ng nakakabulag na asul at pulang liwanag sa paligid ng bodega. Hawak ni Clara ang kamay ni Sofia, nanginginig ngunit panatag dahil sa presensya ni Alexander. Dadalhin na kayo ni Rico sa ospital para masuri si Sofia. Utos ni Alexander, ang boses ay malalim at puno ng otoridad. Susunod ako pagkatapos kong makipag-usap sa mga investigador. Mag-iingat ka, Alexander, bulong ni Clara. Lumingon siya at binalikan ng bilyonaryo. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan niya ang pisngi nito. Salamat sa lahat. Ngumiti ng bahagya si Alexander, isang bihirang emosyon na tila nagpapalambot sa kanyang matitigas na katangian. Sabi ko sa iyo, akin ka na, at hindi ko hinahayaang masaktan ng pag-aari ko. Ngunit sa dilim ng isang abandonadong crane na may 50 metro ang layo, isang mata ang nakadikit sa high-powered scope. Ang daliri ng sniper ay dahan-dahang pumatong sa gatilyo. Ang pulang tuldok ng laser ay gumapang mula sa semento, umakyat sa coat ni Alexander at huminto sa gitna ng kanyang dibdib, sa tapat mismo ng kanyang puso. Ang tunog ay mahina dahil sa suppressor, ngunit ang epekto ay tila isang pagsabog. Alexander! Sigaw ni Clara nang makita niyang biglang napaatras ang lalaki.
Tumama ang bala sa dibdib ni Alexander. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa kanya sa lupa. Ang puting polo na suot niya sa ilalim ng jacket ay agad na nagkulay pulang-pula. "Sniper! Dapa!" sigaw ni Rico habang mabilis na hinila si Sofia sa likod ng ambulansya. Si Clara ay hindi nakinig. Wala siyang pakialam sa sariling kaligtasan. Gumapang siya patungo kay Alexander na ngayon ay hirap na hirap huminga. Ang dugo ay lumalabas sa kanyang bibig. Hindi, hagulgol ni Clara habang itinutukod ang kanyang mga kamay sa sugat ni Alexander para patigilin ang pag-agos ng dugo. "Huwag mo akong iiwan. Sabi mo aking ka na. Alexander, tumingin ka sa akin." Ang mga mata ni Alexander ay dahan-dahang tumingin kay Clara. Ang dati nitong malamig na tingin ay napalitan ng isang uri ng kapayapaan. Itinaas niya ang kanyang duguang kamay at hinaplos ang mukha ni Clara. Ang code, bulong ni Alexander. Putul-putul. Ang sumunod na ilang oras ay tila isang malabong panaginip para kay Clara. Ang ospital ay punong-puno ng mga tauhan ni Alexander. Ang bawat koridor ay binabantayan ng mga armadong lalaki. Si Sofia ay ligtas na sa isang pribadong silid. Ngunit si Clara ay nananatili sa labas ng operating room. Ang kanyang mga damit ay tuyo na ang dugo ni Alexander. Dumating si Rico. May benda sa braso at mukhang pagod na pagod. "Ma'am Clara, kailangan niyo munang magpalit ng damit. Hindi magugustuhan ni Sir Alexander na makita kayong ganito." "Patay na ba siya, Rico?" tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tila isang kaluluwang nawawala. "Lumaban siya, ma'am, pero kritikal ang lagay niya. Ang bala ay tumama malapit sa kanyang puso." Tumayo si Clara at lumapit sa salamin ng OR. Nakita niya ang sarili, isang babaeng binenta ng kanyang kasintahan, iniligtas ng isang estranghero, at ngayon ay nawalan ng kaisa-isang tao na tunay na nagpahalaga sa kanya. Biglang pumasok sa kanyang isip ang sinabi ni Alexander bago ito mawalan ng malay. Ang code ay ang petsa ng unang pagkikita natin. 10 taon na ang nakalilipas. October 14. Nagmadali si Clara patungo sa bag ni Alexander na kinuha ng mga nurse. Sa loob niyon ay ang kanyang telepono. Sinubukan niyang i-input ang code. 10-14-2016. Nagbukas ang telepono. Isang video file ang agad na lumabas sa screen. Pinindot ni Clara ang play. Lumalabas sa video ang ama ni Clara, si Mr. De La Vega. 10 taon na ang nakalilipas. Mukha itong pagod at natatakot. "Clara, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ang perang sinasabi ni Don Enriquez ay hindi ninakaw. Ito ay ebidensya laban sa kanya. Mga dokumento ng kanyang mga illegal na transaksyon at mga pangalan ng mga korap na opisyal. Itinago ko ito sa isang account na tanging si Alexander Theron lang ang makaka-access. Pinagkatiwalaan ko siya dahil alam kong siya lang ang may sapat na yaman at tapang para itumba si Enriquez. Clara, si Alexander ay hindi kaaway. Siya ang iyong proteksyon." Napaupo si Clara sa sahig ng ospital. Ang katotohanan ay tila isang malaking puzzle na nabuo na sa wakas. Si Alexander ay hindi siya binili para sa sariling pagnanasa. Binili siya nito para tuparin. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Alexander ay nakakabingi. Nakasuot si Clara ng itim na tactical suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha. Tanging lamig na lamang ang nananatili roon. Sa kanyang kandungan ay ang tablet na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Don Enriquez. "Ma'am Clara, sigurado ba kayo rito?" tanong ni Rico habang tinitignan ng dalaga sa rearview mirror. "Masyadong mapanganib. Pwede namin gawin ito na wala kayo." "Hindi, Rico," matigas na sagot ni Clara. "Si Alexander ang nagligtas sa akin. Ang atay ko ang nag-iwan ng responsibilidad na ito. Ako ang tatapos nito. Gusto kong makita ang takot sa mga mata ni Enriquez bago siya mabulok sa kulungan." Narating nila ang tago at marangyang rest house ni Don Enriquez sa baybayin ng Batangas. Alam ni Clara na kampante ang matanda dahil akala nito ay wala na ang tanging balakid sa kanyang plano, si Alexander. "Sugod!" utos ni Rico sa radyo. Hindi tulad ng mga nakaraang bakbakan, ang pag-ataking ito ay mabilis, tahimik at organisado. Ang mga tauhan ni Alexander na ngayon ay sumusunod kay Clara ay parang mga aninong pumasok sa perimeter.
Gamit ang mga silenced weapons, isa-isang natumba ang mga gwardya ni Don Enriquez. Pumasok si Clara sa main hall. Doon, nakita niya si Don Enriquez na kumakain ng hapunan, tila walang kamalay-malay sa bagyong dumarating. Sa tabi niya ay si Marco. Duguan, bugbog, ngunit nakalaya pala mula sa kustudya ng mga pulis dahil sa impluensya ng Don. Clara? Gulat na sabi ni Marco. Mabilis na tumayo at humablot ng kutsilyo sa mesa. Paano ka nakarating dito? Akala niyo ba ay susuko na ako dahil wala na si Alexander? Malamig na sabi ni Clara habang dahan-dahang itinaas ang kanyang baril. Nagkamali kayo. Dahil ang iniwan ni Alexander sa akin ay hindi lang pera, kundi ang tapang na ubusin kayong lahat. Tumawa si Don Enriquez, marahan at nakakapangilabot. Bravo, iha. Mukhang natuto ka sa bilyonaryong iyon. Pero wala kang mapapatunayan. Ang pulisya, ang korte, Ang gobyerno, lahat sila ay nasa bulsa ko. Hindi na ngayon. Ngumiti si Clara, isang ngiting puno ng lason. Habang papasok kami rito, ang lahat ng dokumentong ninakaw ng tatay ko ay na-upload na sa bawat news agency sa bansa, sa Interpol at sa Supreme Court. Sa loob ng 5 minuto, maglalabas na ng warrant of arrest laban sa iyo. Wala nang ligtas na lugar para sa iyo sa mundong ito, Don Enriquez. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Anong ginawa mo? Tinapos ko ang laro, sagot ni Clara. Biglang sumugod si Marco kay Clara, dala ang puot at desperasyon. Mamatay ka na, pakialamera! Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi si Clara ang bumaril. Tumagos ang bala sa balikat ni Marco, dahilan para mapaluhod ito sa sakit. Lumingon si Clara sa pinanggalingan ng putok. Sa madilim na pasilyo, isang anino ang dahan-dahan ng lumabas. Nakahawak sa pader, maputla ang mukha at may benda sa dibdib na bahagyang nababahira ng dugo. Ngunit buhay. Alexander? Halos mawalan ng hininga si Clara. Sabi ko sa'yo, masamang damo ako, Clara. Mahinang sabi ni Alexander. Ang kanyang boses ay paus, ngunit puno ng pananabik. Hindi mapigilan ni Clara ang mapahagulgol. Ang balita ng doktor kanina ay bahagi pala ng plano ni Alexander para palabasin ang lahat ng kalaban at gawing kampante si Don Enriquez. Ang pagtigil ng tibok ng puso ay isang script para iligaw ang mga espiya ng Don sa loob ng ospital. Alexander! Tumakbo si Clara at niyakap ang lalaki, maingat na hindi masaktan ng mga sugat nito. Tapusin na natin to, sabi ni Alexander habang nakatingin kay Don Enriquez. Sa labas, narinig na ang dagsa ng mga helicopter at sirena ng mga special forces. Wala nang nagawa si Don Enriquez kundi itaas ang kanyang mga kamay. Si Marco naman ay mabilis na dinamba ng mga tauhan ni Alexander. Isinusumpa ang pangalan ni Clara habang kinakaladkad palabas. Hinarap ni Alexander si Don Enriquez. Para sa mga magulang ko at para sa ama ni Clara. Tapos na ang pamumuno mo. Nang mailabas na ang lahat ng mga kriminal, naiwan sina Clara at Alexander sa veranda ng rest house, nakatingin sa dagat habang sumisikat ang araw. Ang madilim na gabi ay natapos na rin sa wakas. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Clara, hinahaplos ang mukha ni Alexander. Akala ko talaga na wala ka na. Kailangan nilang maniwala na wala na ako para lumabas sila sa kanilang lunga, sagot ni Alexander. Pero napanood kita sa CCTV habang pinamumunuan mo ang mga tauhan ko. Napakagaling mo, Clara. Mas lalo kitang minahal. Namula si Clara. Hindi ko alam na kaya ko palang gawin yon. Dahil protektado ka na ng pag-ibig, hindi na ng pera. Bulong ni Alexander, bago dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa dalaga. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, may isang huling sorpresa si Alexander. Lumuhod siya sa harap ni Clara, kahit pa iniinda ang sakit ng kanyang mga tahi. Naglabas siya ng isang maliit na kahon. Sa loob niyon ay ang isang singsing na may asul na brilyante, simbolo ng katapatan at bagong simula. Clara de la Vega, binili kita noon para iligtas ka. Pero ngayon, hinihiling ko ang kalayaan mo para piliin ako.
Will you marry me? For real this time? Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay hindi na amoy pulbura. Amoy alat na ito ng dagat at pag-asa. Habang nakaluhod si Alexander sa harap ni Clara, tila huminto ang mundo. Ang singsing na may asul na brilyante ay kumikinang sa ilalim ng sumisikat na araw. Isang simbolo na ang gabi ng pagbebenta at pagtataksil ay tapos na. Alexander, tumayo ka na riyan. Baka bumuka ang mga tahi mo. Bulong ni Clara habang tumutulo ang luha ng kagalakan. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing oo, Clara. Pagod na ako maging amo mo. Gusto ko nang maging asawa mo. Nakangiting sagot ni Alexander kahit bakas ang panginginig sa kanyang boses dahil sa iniindang sakit. Oo, Alexander! Oo, pakakasalan kita! Isinuot ni Alexander ang singsing sa daliri ni Clara at dahan-dahang tumayo. Hinila niya ang dalaga para sa isang matamis at madamdaming halik. Isang halik na nagbubura sa lahat ng sakit na idinulot ni Marco at ng madilim na nakaraan. 6 na buwan ang lumipas. Ang Manila Cathedral ay napupuno ng mga puting bulaklak. Ngunit hindi ito ang tipikal na business wedding na inaasahan ng marami. Walang mga media, walang mga plastik na ngiti ng mga politiko. Ang naroon lamang ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Si Sofia, ang kapatid ni Clara, ay maayos na ang kalagayan at suot ang isang napakagandang flower girl dress. Si Rico, na ngayon ay tumatayong best man, ay tuwid na tuwid ang tayo. Suot ang kanyang barong. Nasa tapat ng altar si Alexander. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang paningin ay nakapako sa pintuan ng simbahan. Nang bumukas ito, lumabas si Clara. Suot ang isang ivory lace gown na disenyo ng isang sikat na arkitekto. Si Clara ay tila isang anghel na bumaba sa lupa. Sa bawat hakbang niya patungo kay Alexander, naaalala niya ang gabing ibinenta siya sa yate. Sino ang mag-aakala na ang gabing iyon na akala niya ay katapusan ng kanyang buhay, ay siya palang simula ng kanyang tunay na kaligtasan? Nang mag-abot ang kanilang mga kamay sa harap ng pari, bumulong si Alexander. You look breathtaking, Mrs. Teron. At ikaw naman, mukhang hindi na bilyonaryong suplado, biro ni Clara. Matapos ang kasal, dinala ni Alexander si Clara sa isang sorpresang lugar. Hindi sa isang hotel, kundi sa isang maliit na bahay sa tapat ng paaralan kung saan sila unang nagkita 10 taon na ang nakalilipas. Binili ko ang lote na ito, sabi ni Alexander habang nakatingin sa lumang gate ng eskwelahan. Dito tayo magpapatayo ng foundation para sa mga batang tulad ko noon, mga batang walang makain at walang matuluyan. Gusto kong ang pag-ibig na ibinigay mo sa akin noon sa pamamagitan ng isang pirasong tinapay ay maipasa natin sa iba. Niyapak ni Clara si Alexander ng mahigpit. Salamat, Alexander. Salamat sa pagtupad sa pangako mo sa tatay ko. At salamat sa pagmamahal sa akin ng higit pa sa halaga ng anumang bilyon. Ang 500 milyon na ibinayad ko kay Marco ay ang pinakamagandang investment na ginawa ko sa buong buhay ko, Clara. Seryosong sabi ni Alexander. Dahil nakuha ko ang tanging bagay na hindi nabibili ng pera, ang puso mo. Samantala, sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa New Bilibid Prison, naroon si Marco. Wala na ang kanyang marangyang suot, wala na ang kanyang mga kaibigan. Ang tanging naririnig niya ay ang pangungutya ng ibang mga preso. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kataksilan. Si Don Enriquez naman ay nahaharap sa habang buhay na pagkabilanggo dahil sa mga ebidensyang inilabas ni Clara. Ang kanilang kaharian ng kasamaan ay tuluyan ng gumuho. Sa huling bahagi ng gabi, sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan, nakatingin ang mag-asawa sa mga bituin. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Alexander habang niniyakap si Clara mula sa likuran. Iniisip ko lang na kung minsan ang pinakamasakit na bahagi ng ating buhay
ay ang daan lamang pala patungo sa ating pinakamasayang destinasyon. Sagot ni Clara. Hinding-hindi na kita bibitawan, Clara. Kahit magkaubusan pa ng bilyon sa mundo, mananatili akong mayaman dahil sa'yo. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang dalagang minsang ibinenta ay naging reyna ng isang tahanang binuo hindi ng pera, kundi ng wagas at tapat na pag-ibig.